Kamusta na po kayong lahat? Alam niyo po, napakahirap sundan ng isang magaling na pambabatas na kagaya ni Congressman soon-to-be Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan nyo. Alam niyo po kung bakit? Yan po ang nagtatanggol sa mga Duterte sa House of Representatives. Tinanggalan nga po siya ng mga committee nang wala siyang kaalam-alam. Hindi tama yung ginagawa nila. Pero hindi natutulog ang Diyos, hindi natutulog si Allah. Alam niya kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. Inaakusahan nila, hindi man diretso, inaakusahan nilang nagnanakaw ang ating Vice President. Ito naman ang sasabihin ko, walang magnanakaw na Duterte! Wala! Ang lahi ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nananalaytay na dugo sa mga ugat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte kailanman. Narinig nyo yun? Walang magnanakaw na Duterte. Marcos kaya? Yung Marcos kaya? Ano kaya yung nagawa noon? Tapos Marcos ngayon? Ay noon ay napatalsik dahil sa pagnanakaw ba? Ngayon, pagnanakaw na naman. Nako. Sana all. Sa mga Duterte, agree ba kayo na walang magnanakaw sa mga Duterte? Pero para sa akin, kung magnanakaw yung mga Duterte o kay sino mga Duterte, dapat hindi maging maayos yung Davao. 'Di ba? Pag sinabi mong magnanakaw kasi, yung budget na para doon sa lugar na yon, walang proyektong magagawa kung hindi ibinulsa lamang. Dating Pangulong Duterte, dumaan pa yung pandemic. Walang ganun-ganun na yung akap-akap na yan, na bilyon-bilyon ang ipinundok para lang sa ayuda. Nagkakautang ng malaki, tapos binenta pa yung gold. Hindi ganun nangyari. Pero bakit ngayon? Sa tingin nyo, sino ang pwede nating sabihang magnanakaw? May punto po ito. Si Philip Salvador. Kahit kami, ay saludo din po kami dyan kay Marcoleta. Kaya para sa akin, sa pagkasenador, number 1 si Marcoleta. Kayo, ipoboto nyo ba? Kung mas maganda, para mapigilan natin yung magnanakaw, straight na natin iboto ang mga inendorso ni dating Pangulong Duterte. Yan, dito na. Thank you. Bye-bye.